Hello yo, future architects of the Pilipinas. Exam na sa Miyerkules at Biyernes, June 11 and 13, 2025. At ngayon lang po ako nakagawa ng mga sample questions. Kaya tayo mag-umpisa na. Okay. Number 1, which of the following material specifications will equate to a cheaper cost? A, ang haba pala nito, 300 by 600 mm porcelain tiles for floors, acrylic latex finish for 6 inches plastered CHB walls, 6 mm Pisum board on metal framing of ceilings. B, granite slab for floor, latex finish for plastered 4 inches CHB for walls, 6 mm thick ordinary plywood on 2x2 kiln-dried ceiling joists for ceilings. C, 300 by 300 mm porcelain tiles for floors, textured paint finish for 12 mm thick FR type gypsum on 1 mm metal studs framing for walls and for 12 mm thick MR type gypsum on metal framing of ceilings. D, 300 by 500 mm natural granite tiles for floors, 10 mm thick MR type gypsum double faced on 1.2 mm metal studs framing for wall, and 10 mm thick MR type gypsum on metal framing of ceilings. Ang sagot A, 300 by 600 mm porcelain tiles for floors, acrylic latex finish for 6 inches plastered CHB walls, 6 mm Pisum board on metal framings of ceilings. Hinihika ako sorry. Anyway, so ang diskarte dito is ganire. Sorry. So, parang i-split nyo. No? So, kunyari dito, dun muna. So, tignan nyo, floor. So, dito, 300 by 600 tiles for floors. Dito, granite slab. Ay, mahal na yan. Di wala na yun. Tapos dito, 300 by 300 porcelain tiles for floors. Pwede. Diba? Ito, pwede. Tapos ito naman, natural granite na naman. Di dead ka na naman dyan. So, dalawa na lang yung pag-iisipan mo. Yung next na, acrylic latex finish for 6 inches plastered CHB walls. So, sa kabila, sa letter C, textured paint finish for 12 mm thick. Type gypsum on 1 mm metal stud framing for walls. So, dun pa lang sa finish na textured paint, matabaho na yan, labor pa, materialis pa. So, mas mahal ang kalalabasan yan dito. Okay? So, kaya letter A. Okay, tapos FR type pa yung gypsum mo, makapal pa yung metal studs mo, edi mas tama yung A. Okay, next. Number 2. Spoils should be at least blank away from the edge of any trench excavation. A, 1.2 meters, B, 0.6 meter, C, 1.5 meters, D, 0.85 meter. Ang sagot ay yon, 2 pie o 0.6. So, kung ito yung edge ng inukay mo, so yung distansya ng spoils mo, dapat at least 2 feet. Okay. Parang sa safety eklabum yan. Number 3. The installation of all windows was scheduled for completion last week, but 60% remains for installation by the general contractor. This will be considered as a blank in the project schedule. A, delay, B, slippage, C, behind, D, lateness. Ang sagot, ang tawag doon ay slippage, no? Pero syempre, pag napag-uusapan sa trabaho,
Madalas, behind schedule na tayo, delay na tayo, ganyan. Pero yung technical term, pagka nahuhuli ka sa schedule mo, original schedule mo, ang tawag ay slippage. So, number 4 na. Sorry. May naalala ako yung mga kalokohan ng mga estudyante ko sa CDEP. Number 4, sprinkler system for basement parking. A, dry. B, wet. C, pre-action. D, deluge. Ang sagot ko ay wet type. No? Laging natatanong sa akin ito sa tuwing may Q&A ako sa CDEP. No? Ayun. Ang sagot ko ever since is wet. Sabi ko nga sa mga current na students, hi boys and girls, kahit tutukan ako ng baril, kahit tanggalan ako ng lisensya, kung ito yung tanong, confident ako na wet type. No? Dahil ang ang pre-action ay actually dry type yan, pati yung deluge. No? So, ang pagkakaiba ng wet sa dry, yung dry nga is wala kang tubig sa loob. Meron kang compressed air. Madalas daw gamitin yan sa mga bansang malalamig. No? Para hindi magyelo yung tubig mo. Ngayon, yung pre-action, yung head niyan, laging nakasara. Yung deluge, yung head niyan, laging nakabukas. No? Ngayon, yung deluge, na laging parang pag sinabi ko wet ang sagot ko, tatanungin pa nila bakit hindi deluge. Kasi ang deluge, kahit na kung ano mo by the book, para lang siya sa high risk na fire. Kumbaga, manufacturing, mga substation, ganyan. No? Tsaka, hindi naman sa medyo magpo-48 na ako. Mangilan-ngilang beses na akong nakapupunta sa mga basement parking. Wala akong nakikitang gantong head. Yung ganyan sabog. Madalas, ang nakikita ko pa rin, itong mga ito. Usually, ginagamit pang wet type o kaya dry type. Okay? So, ito naman, pang dry type ito, barrel ang tawag dyan, barrel type. No? So, parang, pwede kasi ma-activate yan by, parang sa pre-action, by electrical eklabong o kaya hydraulics. No? So, ayan. Basta kung sagot ko wet, inuulit ko lang. Okay. So, minsan napapa-identify yung head sa exam. So, dapat alam nyo na kung ano yung mga ito. Hindi ko nasasabi, malapit na yung exam alam nyo na yan, baby. Okay. So, number 5 na tayo, no? Sana walang masyadong ayun. Basta ako wet. Okay, number 5. Testing for soil. A, boring test. B, soil test. C, hydrostatic test. D, Atterberg limits. Ang sagot, soil test. Tinanong sa akin ito pero ang nabigay lang sa akin na choices, naalala nung estudyante yata, is itong dalawa. Yan, yung A pati yung B. So ako, parang inimbento ko na lang ito, no? So, kumbaga, testing for soil, ang boring test, ito yung madalas na term sa o papabore tayo, ganyan, di ba? Yung hydrostatic test naman, although mas ginagamit yung hydrostatic testing na sa tubig, mga tubo, ganyan, pwede rin kasing mag-hydrostatic test sa lupa. Okay? Tapos, yung Atterberg limits, yung kung meron kang soil sample, gusto mong makuha yung mga properties niya, plasticity index, o yung kung tawagin before plasticity index ay yung plastic limit, pati yung liquid limit ng soil sample mo. So, in general, soil testing. Maraming klaseng soil test pero yun nga, kahit ako, mas madalas yung standard penetration test, pati yung
boring test kung tawagin nila. Okay, so number 5 na. Nga pala, yung definition ng mga liquid limit, plastic limit at plasticity index na napasadahan na dati sa board exam yan. Okay, number 6. Local supplier of decorative blocks. A. Cemex. B. Allied. C. Jack-Built. D. ABC. Ang sagot, Allied. No? Una, dahil si Cemex ay manufacturer ng semento. No? Si Jack-Built naman, meron siya mga modular blocks, no? Modular CHB, mga T-joist, ganyan, mga precast na panels, pero wala siyang deco blocks. Si ABC, mas sikat yan sa adhesive, mga grout, ganyan. Diba? So, doon tayo kay Allied. Si Allied, meron din siyang mga concrete pipes. Yan. Okay. Okay, so, at meron din siyang hollow blocks. No? And then, number 7 na. Used by firefighters. A. Fire extinguisher. B. Wet standpipe. C. Dry standpipe. D. Combination standpipe. Sorry. Ang sagot ay dry standpipe. No? So, hindi ba siya ginagamit din ito? Naman. Kahit naman yung occupant ng building, pwede yung gamitin. Di ba? Ngayon, wet standpipe, pwedeng gamitin ni firefighter yan. Diba? Pero, nangyayari lang yan kasi ang tubig na dadaan sa standpipe na wet, usually galing sa fire reserve ng building. Diba? Ngayon, yung dry standpipe, para magkatubig, yung standpipe mo, kailangan dumating yung magigiting na bumbero, i-connecta yung hose na galing sa truck nila para magkatubig yon. So, mas safe na dry standpipe, no? And then, yung combination standpipe, madalas ito yung standpipe na pwedeng i-feed yung combination ng sprinkler head pati yung standpipe mo. So, sa standpipe mo, pwede kang may mga connected kasi na fire hose cabinet, ganyan, mga standpipe outlet. No? So, pagka-combination, parang kinombine mo yon pati yung sprinkler head system. Okay. Which is not a safety hazard? A. Electrocution. B. Radiation. C. Collapse. D. Fall. Ang sagot, radiation. So ito, safety hazard. Collapse is safety hazard also, pati yung laglag. Yung radiation is technically classified as physical hazard yan. Safety. Okay. Next, number 9. After completion of hot works, the fire watch should remain on site for a minimum of A. 15 minutes, B. 20 minutes, C. 30 minutes, D. 60 minutes. Ang sagot ay 30 minutos. Yung hot works yan, yung welding, di ba? And then yung fire watch yan, dapat pag nagwe-welding ka, yung may tao kang tigabantay, parang gano'n, siya yung fire watch mo. No? So, dapat yung nagwe-welding din, ganyan, dapat may katabing fire extinguisher, mga gano'n. No? Okay, so dapat daw, doon lang muna siya, parang magmamatsyag muna, baka sakali. No? Okay, so safety, eklabum din ito. Number 10. Ang tagal kong inalala ito. Anyway, if a fan supplies 350 cubic feet per minute of air, for a 2.5 by 3 by 4 meter room, ilang air exchanges per hour daw? Letter A, 10, B, 15, C, 20, D, 30. Ang sagot, ayun, 20. So, ito yung parang technique o formula. Kunin mo yung volume, so 2.5 by 3 by 4, you'll get 30 cubic meter. Ngayon, since cubic feet per minute yung capacity ng iyong fan, o kaya ng iyong, sabihin natin, ng iyong purifier, ganyan, no? Kailangan may convert into cubic feet. So, yung multiplier mo to convert ay ayun, si 35.314.
So, after multiplying 30, yung conversion mo, makukuha mo yung 1,059.42 cubic feet yung volume ng room mo. So, ang formula air exchanges per hour ay CFM times 60 divided by the room volume. So, yung CFM ng fan mo ay 350 times 60, constant na yan, divided by 1,059, sorry. Period pala yung nalagay ko dun. 1,059.45. So, 19.821 say 20. Kaya ang sagot natin ay letter C. Okay, itong building pala na ito, lumabas na yan pati yung arkitekto. Nalagay ko yata sa first slide. Nalagay ko nga. Okay, number 11. Reverse splicing location of RC column. Ito ay text tanong ito ay chat tanong ito ng isang estudyante. Tinagalog ko lang yung choices. A, taas, B, baba, C, gitna, D, PICC. Wow. Ang sagot, gitna. So, kung ito yung column mo, yan, parang yan, dito ka. Yan. So, so dito. Okay. So, usually dun yung splicing ng rebars ng column mo. At madalas, pagka, kunyari, dito yung splicing mo, sorry sa drawing, yung spacing ng anilyo mo masinsin. Ni-specify din naman ng mga structure engineer yan. PICC, see you? Yes, amen. Amen. Say amen. Say amen. So, diyan kayo mag-go taking. Siguro mga bandang July na yan, no? O pinaka-late na, August, no? Konti na lang, boys and girls. Nalalasahan nyo na ba ang tamis ng tagumpay? Number 12. Delivery time of from pambira. Sorry. Delivery time of concrete from concrete mixer to form. Sorry, dapat nandun yung concrete. Di ko na i-edit kasi hindi naman talaga ako nag-i-edit pati recording. Walang edit-edit. Anyway, so kaya pasensya na kayo. Nagpipigil pa nga sa kadaldalan ko. Ang choices natin ay 45 minutes, 30 minutes, 35 minutes, and then letter D is 40 minutes. Ang sagot, ayun, 30 minutos. So, dapat pagka-unload sa mapa yung method of mixing mo ay 1 bagger, o kaya nagpa-deliver ka galing batching plant ng konkreto, dapat pagluwa, dapat within 30 minutes ay mai-place mo sa form. Yun yung parang standard methodology, no? Kasi beyond that, mag-a-accelerate na daw. Beyond this time na 30 minutes, mag-a-accelerate na yung hydration process ng iyong concrete mix. No? Actually, pati mortar and plaster, ganun din. Mga mix na yun. Okay, so number 13. Acceptable delivery time of concrete from plant to site. A, 30 minutes, B, 1 hour, C, 2 hours, D, 4 hours. Ang sagot, ayun, 2 oras. No? So, ito yung batching plant. No? Kita niyo yung conveyor na yan? Yan yung nagdadala ng graba, buhangin dito. Okay, so usually, may imbakan sila dyan. Nandyan yung buhangin, graba. So, bababa doon, naakit doon. Tawag sa mga to, silo. Di ba? Parang kasama yan sa nasa building code yan, di ba? Okay, so, pwedeng concrete yan, pwedeng metal. Okay, so, hanggat maaari, no, in 2 hours ay dumating yung mixer mo. No? Kasi pagka dumating siya ng 3 oras, na-delay siya, 4 na oras, wala, latak na yung halo mo. I-discard na yun. Diba? So, dapat in 2 hours. Mas maga, mas okay. No? Kaya dapat, pag mag-schedule ng buhos, ina-assess mo rin yung yung distance ng ng planta mo sa site kasi para alam mo rin paano yung sequence ng batching mo. Okay, number 14. Maximum vertical free fall of concrete from truck mixer. A, 1,500 mm, B, 1,200 mm, C, 1,000 mm, D, 600 mm.
Ang sagot, ayun, 1.5 maximum. No? Siyempre, yung 1.5 na yun, naka-extend na yung alulot mo, yung shoot. No? Tapos, pwede mo ring, yung mga yan, no? Pwede mo i-extend din yan. Ayun, no? May pangdugtong sila. No? 1.5 na yung pinakamataas. No? Okay. So, siyempre, mas mababa, mas okay. Ito, naro-rotate yan, siyempre. No? 180 yata, 180 degrees pa, ganun. Okay. Ano pa ba? Okay, may iba-ibang capacity yung mga truck, no? Ang usual, 5-6, ganyan, no? Okay, so, ako sa experience ko, pinakamaliit ko na experience, 2 cubic, eh. Number 15 na. Oops, sorry, baba na, no? Bonus na. No? So, most common type of cement, Portland, no? Ayan na yung sagot, eh. No? Ngayon, may mga semento sa market na kung tawagin, blended Portland cement. No? When you say blended Portland cement, yung original mong Portland cement, may hinalo sa kanya. Okay, so ang isang type nun ay na ngayon meron sa Pilipinas na pinaghahalo, no, doon sa Portland cement components mo, maglalagay ng limestone pati ng pozzolan. Ay meron din Portland cement tapos pozzolan lang. Meron din Portland cement tapos ang i-add lang limestone. Yan. Yung high alumina ay isang type ng special type ng cement, no? Okay yan sa init. As mabilis mag-set, mabilis din makagain ng strength, no? Okay, so ang sagot ay Portland cement, no? O, di ba ang nang-invento ni Portland si Asp din nga ba? Tama? O, natanong na rin yan, eh. Okay, so next. Wala na pala. Ito na yung vibe. Sorry, yun lang ang na-prepare ko, eh. So, ito yung ating Bible verse. Actually, ito rin part ito nung Bible verse na gospel nung nagmisa yung mga estudyante ko sa St. Pio, no? Lahat ng kukuha ng exam na Katoliko ay nagpunta doon sa kay Padre Pio. So, in this world you will have trouble, but take heart, no? I have overcome the world, sabi ng Panginoon. So, kayo din, ngayon ay madaling araw na ng Lunes. So, Martes, Miyerkules, first day na ng exam nyo. Normal na matakot, normal na kabahan, pero dapat maging matapang ka, dahil prepare na ng Panginoon yung daan para sa board exam mo, no? Kailangan mo lang, kumbaga, harapin. Huwag kang papadala sa bulong ng demonyo na hindi mo kakayanin and everything, no? Kayong mga naging mga estudyante ko sa CDEP, kahit papano na-practice na natin yan. So, kayang-kaya nyo na yan. So, mapa-CDEP kayo, hindi, I wish you good luck and, of course, a blessing from God, no? May you have peace before, during, and especially after the results are out. Okay. Nalagay ko pala ito. Ayan, ito ay, yung blessing ng pare sa mga estudyante ko. Sorry, putol. Anyway, ayun, first time din yung mga online students, nagpadala sila ng mga petition, eh. So hopefully next term, bago mangyari yung misa, makapag-upload ako ng kasi inaalaw ko naman, sinasabi ko rin naman na kahit hindi CDEP, pwedeng mag-attend dyan. Tapos, kailan to? Sa Tuesday, June 10, 2025, samahan nyo kami, yung mga estudyante ko sa CDEP, na at 3 p.m. in the afternoon ay sabay-sabay na magdarasal, para sa inyong lahat na kukuha ng exam. Kahit nasan ka man parte ng Pilipinas, nasa bahay, nasa kalye, nasa mall, nasa roof deck, nasa banyo,
Basta alas 3 in punto, mag-offer tayo ng prayer para sa lahat, para sa inyong future architects. Okay. So, yun lang muna. Sana may konti kayong natutunan sa recording na ito. Thank you sa pagtsatsaga. Ayun, like, subscribe, anyway, nasa inyo na yan. So, atin tandaan, no? God is always good. Congratulations, new architects of the Pilipinas. Namnamin ang kalinamnaman ng kaligayahan. No? Kayo mga arkitekto na, no? Visualize the joy, the smile, yung iyak ng kaligayahan na makikita nyo sa mga mahal nyo sa buhay once na ibalita nyo na kayo maganap na arkitekto na. All praises and glory to God, of course. Thank you. Bye. See you when I see you.